At kasunod po ng mga balitang yan, muli po nating makakausap sa linya ng telepono ang hepe po ng Presidential Communications Operations Office. Wala pong iba, kundi si Secretary Sunny Coloma. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Coloma. Magandang tanghali naman sa iyo, Kirby, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Unahin ko na po, ito pong kalalabas lamang po na balita, yung ang inyo pong reaksyon kaugnay po dun sa paglabas po ng status quo anti-order po ng Korte Suprema ukol po sa Money Ban. Ang layunin lang po ng COMELEC sa pagpapahayag ng Money Ban ay pigilin yung vote buying activities, no, kaugnay sa eleksyon. Opo. At naihayag na po ng Pangulo ang kanyang pananaw na bagamat ito ay isang magandang layunin, marami pong suliranin ang kaakibat nito sa praktikal na implementasyon. Kaya ang pahiwatig po ay baka hindi po ito ang pinakamainam na paraan o solusyon hinggil sa vote buying at kinakailangan po sigurong repasuhin, no, itong patakarang ito. Opo. Secretary, kukunin ko na rin po yung inyo pong assessment po sa kahandaan naman po ng lahat po ng ahensya po ng ating pong kaugnay po sa darating na halalan. Kaugnay po ito ng mga source code, security preparations po, yung power assurance po at yung iba pa pong areas of concern. Kamusta na po ang lahat ng ito, sir? Sa aming pong pananaw ay maayos po ang paghahanda na isinagawa ng lahat ng ahensya ng pamahalaan sa pangunguna na po ng ating Commission on Elections. Sila po ay gumawa ng sapat na preparasyon. Nagkaroon po tayo ng ilang beses na pagsubok sa mga sistemang gagamitin sa araw ng halalan sa Lunes at marami pong aral na natutunan na nagsilbing gabay sa pagpapahusay pa po ng mga sistema na papairalin. Sa aspecto naman po ng seguridad at kaayusan at katahimikan, komprehensibo po ang paghahanda ng ating sandatahang lakas at kapulisan. Noon lamang pong makalawa ay nagkaroon po ng command conference at pinamunuan ng ating mahal na Pangulo at siya po naman ay nasisiyahan sa state of preparedness ng ating armed forces sa lahat ng larangan. Pagganyan na rin po sa state of preparedness ng ating kapulisan sapagkat nagulat po ang lahat po ng mga regional unified commands ng ating armed forces mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sinakop din po ng PNP lahat ng kanilang ginawang preparasyon. Kasama na po doon yung paglalansag sa mga private armed groups na kung saan nakakita tayo ng 63% reduction sa dami ng mga private armed groups. Pati po yung status ng paglisensya ng mga firearms ay inalam ng ating kapulisan. Nag-conduct din po sila ng house-to-house visitation sa lahat ng mga registered firearms holder at natuntun po yung mga unlicensed arms. Opo. At doon naman po sa aspeto ng enerhiya, matagal na rin pong pinaghahanda nito ng ating Department of Energy, lalong-lalo na sa mga kritikal na lugar katulad po ng sa Camindanaoan at nananawagan po ang ating pamahalaan sa mga business establishments na tumulong po sa effort na ito sapagkat sa aming pong pagtaya, meron naman tayong sapat na generating at reserve capacity na pwedeng magamit. At sa paghahanda rin po sa mga contingency, nariyan din po yung kahandaan ng lahat po ng ating ahensya sa mga maaaring maging kaganapan sa araw ng halalan. Opo. Siyempre po, kukunin ko rin po ang inyo pong reaksyon, Secretary, kaugnay po sa pagbaba po ng election-related incidents po. From 100% po, bumaba ito ng halos 65% po. Ano po ang inyong reaksyon tungkol po dito? Simulat ay nagkaroon ng masinsing pag-aaral ang ating AFP at PNP para po matuntun kung saan yung mga maaaring panggalingan ng conflict at violence. Kaya po sa ngayon ay nakayanan po ng ating kapulisan at sandatahang lakas na pababain yung mga number of violent incidents. Kabilang na rin po dyan yung mga inisyatiba katulad ng dialogue, ng mga peace covenant. At siyempre po, pinakamahalaga dyan yung kamulatan ng ating mga mamamayan
na sila po mismo ang hahadlang sa pagsiklab ng karahasan sa kanilang mga komunidad. Opo. Sa kagustuhan po nila na matuloy ang isang makabuluhan at maayos na halalan sa darating na Lunes. Opo. Ang insidente ang naganap po sa pagitan po ng Philippine Navy at ng Taiwan po. At lumalabas po sa mga ulat, Secretary, na una daw pong nagpaputok ang Philippine Navy. Ano po ang inyong pong reaksyon tungkol po dito? Yan pong mga insidenteng yan ay tinututukan po ng ating pamahalaan at hanggat sa makakayanan po ang ating pong pangkalatang patakaran pa rin ay pairalin ang diplomasya, tinatawag nating rules-based diplomacy. Opo. Dahil lahat naman po ng mga kaganapan dyan sa karagatan ay sinasaklaw ng mga international laws katulad ng UN Convention on the Law of the Sea. Opo. No? At ang nais po natin ay yung tinatawag nating rules-based approach. Ibig po sabihin, kung meron pong batas sa ating sarili, meron din pong batas na sumasaklaw sa buong karagatan, ang nais po natin ay igalang ang batas nito ng lahat ng mga kinauukulan, Opo. pati na po yung ibang mga bansang bumabiyahe ang kanilang mga sasakyan sa karagatang yan. Opo. Kaya kung meron pong karahasan na naganap, hindi po yan ang gusto nating umiral. Ang gusto po natin ay yung freedom of navigation, yung pong maayos na paglalakbay sa mga karagatan na hindi naman po lumalabag sa ating soberanya bilang isang malayang bansa, hindi po lumalabag sa ating territorial integrity at higit sa lahat po, hangad natin yung matahimik na pakikipag-ugnayan sa lahat ng bansa at hindi po tayo ang naghahangad ng karahasan. Opo, at bilang panghuli po, Secretary, ang inyo pong panawagan po para po sa full coverage po ng media ng bayan na halalan. Kaisa po ang ating pambansang media organization, tinatawag po nating Media ng Bayan, sa paghahatid ng komprehensibong coverage sa araw ng halalan at hanggang maiproklama ang mga nanalong kandidato sa Senado, sa Kamara de Representantes, sa mga lalawigan, kalunsuran at kabayanan ng ating bansa. Sapagkat ang halalan po ang pinakabuod ng ating demokrasya. Wala na pong mas mahalagang ehersisyo ang ating pagiging isang malayang bansa kung hindi yung paggamit ng ating karapatang pagboto, pagdaos ng isang tahimik, maayos at makabuluhang halalan, at yung pagtiyak sa matahimik na pagpapalit ng kapangyarihan sa lahat ng larangan, lokal at nasyonal. Yan po ang sama-sama nating pananagutan bilang mamamayan ng isang demokrasya at sana po pagkatapos ng Lunes, lahat tayo ay makapagsasabi na ginawa natin ang nararapat upang palakasin pa ang demokrasya sa ating bansa. Alright, well said po. Maraming salamat po, Secretary Sani Coloma, ang hepe po ng Presidential Communications Operation Office. Happy weekend po sa inyo, sir, at ingat po. Maraming salamat din sa inyong lahat.